I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Lalo pong lumakas ang bagyong Hiner mula tropical storm ay isa na itong typhoon at patuloy na tinatahak ang direksyon patungong dulong Hilagang Luzon. Sa satellite image po ng Weather Central ay makikita ang lawak ng kaulapan na dulot ng bagyo. Sa pinakahuling taya ng Pag-asa, namata nito sa layong 260 kilometers sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas na hanging 120 kilometers per hour at bugsong abot sa 150 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 7 kilometers per hour. Dahil sa bagyo, nakatas ang signal number 3 sa Batanes Group of Islands. Signal number 2 naman sa Cagayan kabilang po ang Calayan at Babuyan Group of Islands. Habang signal number 1 sa Isabela, Kalinga at sa Apayao. Bukas naman, asahan pa rin ang maulang panahon sa Calakhang, Luzon. Inabisuan ng mga residente riyan na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Visayas, pero sa Tacloban, sa Leyte at Tagbilaran sa Bohol, kalat-kalat na pag-ulan lamang ang inaasahan. Ang Mindanao naman ay makakaasa ng mas maaliwalas na panahon sa Pangkalatan. Ang Zamboanga at Cotabato lamang daw ang makakaranas ng maulap at maulang panahon. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. At para po sa iba pang detalye, kaugnay pa rin po ng bagyong Hiner, makakapaniwan po namin si Ginoong Jory Lois, Senior Weather Forecaster ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo, sir. Yes, GK, magandang hapon. Opo, so ano na po yung status ng bagyong Hiner at nasaan na po ito ngayon? Kanina, nandito pa rin siya sa may east ng Basco, Batanes at ganun pa rin po yung kanyang tinatahak na direksyon, north-northwest at medyo bumagal po siya. Naging 7 kilometers per hour na lang. Dahil po sa pagkakaroon ng interaction dito sa may high pressure system na nasa ibabaw niya. So medyo hindi pa siya dumiretso o hindi siya makadiretso sa ngayon. Kaya ayun, medyo bumagal siya. Opo. Kagabihan, no, yung naranasan natin, yung malakas na ulan tsaka malakas na hangin. Ang sabi po ng Pag-asa, sabi niyo po dito medyo kakaibang pangyayari po ito? Actually, ano naman po, normal naman actually dahil po sa ginawang papalakas ng habagat ni Bagyong Hiner, nagkaroon po yung tinatawag naming monsoon surge. And at the same time, meron pong shallow low pressure area ng buo, mismo rin doon sa may West Philippine Sea at ito po ay pumasok ng Metro Manila kagabi. Nagdulot rin po ng mga pagulan. Opo, at meron pa ho ba kayong nakikita sa monitoring na kabuntot na sama ng panahon nitong Hiner o ibang namomonitor nyo pa po? Sa ngayon, wala kaming nakikitang mga LPA na talaga, kundi yung mga kaulapan lamang. At ito ay may mga potential pa rin na maging LPA sa mga susunod na araw. Kaya po patuloy po ang aming pagsubaybay sa mga kaulapan na to. Opo. At siguro paalala po sa ating mga kababayan na maaari pong nandyan pa sa direksyon tinatahak ng bagyo. Ano po yung mga higing paalala? Okay, dito po sa may extreme northern Luzon, lalo na po sa may Batanes area, dyan din po sa may Cagayan, sa may Isabela na kung saan sila po ay nasa ilalim ng mga public warning storm signal, ay patuloy po namin sinasabi na maging alerto at yun nga po, inaasahan dyan ng mga malalakas na paghangin at dito po sa may karagatan naman ay inaasahan ng mga matataas na pag-alon. Kaya po lalo na po yung ating mga kababayan na nasa yung mga maliliit po ang kanilang mga pansasakyan dagat ay wag na pong pumalaot sa mga lugar na yon. And dito naman po sa mga kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas ay inaasahan natin na magkakaroon pa rin ng pagulan. Lalo na po ngayon na lumakas po ang bagyong si Hiner, pag-iibayuhin po niya ang paghatak dito po sa may southwest monsoon o sa southwest monsoon o sa habagat at inaasahan po ang mga pagulan sa mga lugar na yon. Kaya po dun sa mga lugar na yon ay lalo na ngayon na talagang saturated na sila or talagang basa na yung mga lupa na yon ay maaaring magkaroon po tayo ng mga flash floods at landslides kahit po kukonti o sa sandali lang yung mga pag-ulan na mararanasan natin. Maraming po salamat sa inyong panahon sa Ginoong Jory Lois, ang weather forecaster ng Pag-asa.